Ika-59 na kabanata, Pag-ibig sa Bayan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, sawimpalad, naapi o mahihirap, kumbento, simbahan, ipinagbunyi, ipinagdiwang, pag-aalsa, pagrerebelde, paglaban o pagsalungat, ipinagbunyi, ipinagdiwang, nailathala, naisapubliko, naibalita, panayam, pakikipag-usap, hinuhubog, hinahasa, pinagagaling, nangatog, nanginig. Nailathala at lumaganap sa mga pahayagan sa Maynila ang balita tungkol sa paglusob ng mga sawimpalad o naaapi. Iba-iba ang estilo ng pagkakasulat ng balita, kaya't lalo pang naligalig ang mga tao sa kumbento. Palihim namang nagsagawa ng pag-uusap at pakikipanayam ang ilang probinsyal upang pag-usapan ang mga pangyayari sa probinsya. May mga taong nagtungo sa palasyo upang maghatid ng tulong sa mga nasa panganib. Samantala, napag-isip-isip naman ng munting general o generalilyo ang kahalagahan ng korporasyon. Si Padre Salvi ay pinagbubunyi dahil sa sinasabing siya ay karapat-dapat tumanggap ng mitra. Samantala, nag-iba ang usapan sa kumbento. Lumalabas daw ng mga pilibustero ang mga nag-aral sa Ateneo. Hindi naman mapakali si Kapitan Tinong, sapagkat minsan na niyang ipinakita ang kagandahang loob kay Crisostomo Ibarra. Dahil dito, sinisisi siya ng kanyang asawang si Kapitana Tinchang. Ang kanilang mga anak na dalaga ay tahimik lamang sa isang tabi. Sinabi ni Kapitana Tinchang na kung siya lamang ay isang lalaki, haharap siya sa Kapitan General at ihahandog ang kanilang paglilingkod laban sa mga manghihimagsik. Dahil sa walang tigil sa panunumbat ng asawa, muntik nang mabana si Kapitan Tinong. Dumating naman ang kanilang pinsan na si Don Primitibo, isang matandang mahilig magsalita ng Latin. Si Kapitana Tinchang ang nagpasundo sa kanya upang hingan ng payo, sapagkat kilala ito sa husay sa pangangatwiran. Pagkarating ni Don Primitibo, agad na nagsalita si Kapitana Tinchang. Ayon sa kanya, pinakain pa ni Tinong si Crisostomo sa kanilang tahanan at yumukod pa ito nang magkita sila sa may tulay ng Espanya, saka sinabi sa harap ng maraming tao na sila ay magkaibigan. Ayon kay Don Primitibo, dapat ay nagpakilala si Tinong kay Crisostomo sapagkat madalas na napaparusahan ng mabubuti dahil sa masasama. Sinabi niyang ang tanging paraan upang mailigtas si Tinong ay ang paggawa ng huling habilin. Sa matinding pagkabigla, nawala ng malay si Kapitan Tinong matapos marinig ang payo. Agad naman siyang nagkamalay at nagbigay din si Don Primitibo ng dalawang suhestyon. Una, dapat silang magbigay ng regalo sa general, kahit anong uri ng alahas, at ipaalam na ito ay isang pamasko. Ikalawa, dapat nilang sunugin ang lahat ng kasulatang maaaring magpahamak kay Tinong, katulad ng ginawa ni Crisostomo sa kanyang mga dokumento. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang mag-asawa sa payo ni Don Primitibo. Samantala, sa Intramuros, nagkaroon ng isang pagtitipon. Dumalo rito ang mga asawa, dalaga, at anak ng mga kawani. Napag-usapan nila ang naganap na pag-aalsa. Ayon sa isang lalaking komang, nagalit ang general kay Crisostomo dahil dati niya itong pinakitaan ng kabutihan. Isang ginang naman ang nagsabi na ang mga Indyo ay walang utang na loob, kaya't hindi dapat ituring bilang tunay na tao. Nabanggit din ang paaralang itinatayo ni Crisostomo. Sinasabing gagamitin lamang ito bilang huta para sa kanyang pansariling layunin. Bukod dito, napag-usapan din ang pagbibigay ni Kapitana Tinchang ng isang singsing na puno ng brilyante bilang regalo sa general. Ang lalaking komang ay lumingon upang kumpirmahin kung totoo ang balita. Samantala, ang isang pingkok ay nagdahilan at agad na lumisan. Makalipas ang ilang oras, ilang mag-anak sa Tondo ang nakatanggap ng imbitasyon mula sa pamahalaan. Ang paanyayang ito ay tungkol sa pagtulong ng mga tanyag na tao at ilang mayayaman sa Puerta de Santiago. Isa sa mga naimbitahan ay si Kapitan Tinong.